Ako ang cameraman. Other batch? Okay, sige. You will hear na kasi sometimes nagkakaroon ka. Okay, so dito ka na lang siguro, ma'am, to explain them the ano. Wala naman. They're just for sale na. For sale na lang lahat. So everyone, welcome again to the birthplace of late President Manuel Acuña Rojas. So it is made of rock and wood. So balaan nyo kung ano ang pinaka strong and wood sa Philippines na ginagamit nila, which is steel. They use it as the ang pundasyon gidya sa house. Is it Kamago? No. Isa. No. Nara. No? Yakal. You're right, ma'am. The tourism officer Wilson got it right. So it's made of yakal tree. And then stones, but yung lower ground nito dati, this is the garage ng kabayo, ng kalesa nila. So they just renovated it and put some Ano yung mga kalo? Yes, sila na ang manage. Spark, hindi kita isok-sok ko. Salamat kay ma'am. Inabaligyan ka ni mama? Yes. Oh! Okay. No? Tako lang, no? Hindi siya crap ba? Girls? I see. Okay na, siya kung hindi siya ano. Wow! Ang Casa Barsa, tanda pa nga. Isa dira de Crispo, nag-tutorial ka. Kapag ang Casa Barsa. Dito muna lang sa sala. Maupo muna lahat sa sala. May nagka-picture ba nila bago magsulat? Madalo, nakapana ka mo. Tapos na kami dito. Ilabas na. Michelle. Iligay, no? Puro man yung mga copies. Okay, so welcome sa birthplace of former President Juan Rojas. This house po is originally owned sa maternal grandparents ni President Omar Acuña. So, ang Acuña is the mother side ni President. So, tinatindugin yung house, estimated mid-1800s. So, ang wood structure niya is almost 150 years old na. So, si President Rojas, dito siya kitbata sa dito nga room, although hindi na original ang bed. Kasi natawag January 1, 1892. So, ang original siling house is ang wood structure niya, but unfortunately, ang mga furnitures, refurnishings na hindi ng mga furnitures, unfortunately lang talaga, hindi pa nubli ang siling house, ang wife niya, anti-collector. So, mayroon na siya personal collection ng mga antiques na mambibutang din na house. So, ownership na listening house is na belong na sa Alvar family. Alvar family is a 5th generation of the Acuña clan. So, ang na-meet nyo din na sa Dalong, si family is third cousin nila Sir Rojas. So, hindi siya napunta sa ownership sa Rojases because never siya sa ownership sa Rojas. So, ang original is Acuña. Kaya po siya prominent family before. And at the same time,
mga sound, ako na may dako mo area for that. So, ilang area is the receiving room. So, kung may mga guests sila, dahil nila entertain. So, hindi na rin. So, 2-bedroom siya, master's bedroom, and then ang small bedroom for the kids, wala naman din na-open since din may mga damage. So, then the dining, ang dirty kitchen, ang mga medyo na tulang apart, hindi mo na lang siya na private residence. So, doon lang kami nag-restart. Kaya mo din siya na-damage, na hindi din siya na-maintain. So, ang idalong, originally lang ang ilang garahian sa Karawaque, storage room and servant quarter. So, may makita kami ng mga triangle, ang madami pa na siya, mabuksan. And then may peepholes, ang madami ilang peepholes to check downstairs before. So, kumbaga ang nang ilang sinaw ng CCTV. Pwede ko ma-apply ang Peephole siya. Pero kung gusto mo tawag mo na CCTV, ma-apply yan sa wala ko sa internet. I just want to correct Ma'am No. For clarification, a while ago Ma'am said that the owner of this house was part of this family, and you told us Partly. Acuña. Ako niya ba? Acuña to Barrios to Albar. Barrios, sir. Oo. Later. Albar. So, originally Acuña napasa sa daughter nakapangasawa Barrios. And then yung Barrios na daughter nakapangasawa ng Albar. Ay, electric fan, antique man. The president is the oldest among the daughters. So, ang house is part of the inheritance yung ika. Dramatic pag-bukid. Hindi lang, lola na nalipagyan pa sila. Kung may pag-ibang Si taga Batanggenya, yes sir? Ala eh. Pero ang yatot ga, si Vida Princess. Ganda rin na. One of our national